The Baptist said, He must increase, but I must decrease. Alam mo, bakit natin less minsan nararanasan ang presensya ng Diyos? Because we are full of ourselves. Amen? It's always us. It's always yung good. When was the last time that it's always for the Lord? Amen? It's not always for good, but it's always God. Amen? Ngayon ating tema this month is, ito po, nakita niyo po, mula sa krus, sa iglesia, at sa mundo. Mula kay Kristo, sa Baptist Church, at sa misyon. May kinig ko ba kayo, amen? Last week, ating pinag-aralan ko, Brother Luke, as Brother Luke. Nakidagdagan niya ito, mauubos ka agad ang boss ko. Last week, ang pinag-aralan na Sunday School po is the plan of God. Sa preaching po naman natin, yung purpose ng Panginoon sa church, amen? Ngayon naman mga kapatid, God is sending us because of the wailings in hell. Wow. Makinig ko kayo. God will not send the senators, the congressman, our government to preach the gospel. It's our church. Are you listening, amen? At ang simbahan po, pag sinabing simbahan, ito ay kinakapalooban ng mga ligtas. Alam nyo sa langit ka pupunta. At bisa sa buhay mo, ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo. Amen? So, alam natin ang dahilan ng Diyos kung bakit may simbahan. Isa dyan ay makilala yung luwalhatiin ng Diyos. Amen? Pero isang bagay na dahilan po dapat natin maunawaan ay meron pong mga tao nasa impyerno at may mga papunta sa impyerno. That's why, kahit may bagyo, kailangan natin magtipon. Kasi kailangan natin pag-usapan at ipaalala sa atin na ngayon ikaw ay ligtas na. Meron kang responsibilidad na abutin ang mundo. Nakikinig ba kayo, amen? Na hindi lang tayo comfort dapat, kundi but we will live in conviction. Let us open our Bibles, please, to Mark chapter number 9. And let us read verses 43 to 48. Mark chapter number 9. Maraming pangalan dito, Mark. Ayan. Pero walang apelidong chapter 9. Amen? But let us read the Word of God. Amen? As we stand for the reverence of it. Mark chapter 9, let us read verses 43 to 48. Amen? Alam nyo, pag sa Biblia, pag pinauulit-ulit ang mga salita, lalo na ito kung ang Bible nyo Red Letter Edition, pulang-pula, lahat ito salita ng Diyos, but particularly ito ay sinabi mismo ni Kristo when He was on His earthly ministry. Nasa iba po ng mundong siya. So, naka-record ho yan. Amen? Kaya pina-record for us na hindi lang yung mensahe para sa mga tao noon, kundi para hanggang ngayon, hanggang bumalik ang Panginoon. So, let us read verses 43 to 48 responsively. Salitan po tayo. Nandiyan na po ba kayo? And if I had offended coming up, ibig sabihin, hindi mo literal na puputulin yan. Nakikinig ko ba kayo? Ibig sabihin, dapat tumigil yung function yan. Tigilan mo na yan. Nandiyan pa ba kayo, man? Hindi yan literal na puputulin, ha? It is an expression sa mga Hudyo na it should stop. Nandiyan pa ba kayo? Kasi kung mali ang ginagawa niyan, tigilan na yan. May ibang wala yan. Pero kung meron ka, ibig sabihin, tigilan mo, kung putulin. Amen? At sabi ng Bible, it is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell. Bakit? There would be a resurrection. Lahat ng kapansanan mo dito, mabubuo ang katawan mo pagdating sa langit o sa impyerno. Ay, di ba lang putol dito, at least, talangit ka. Kaysa naman dalawa yan, pero pa impyerno ka, pero mas magandang buo dito, buti sa langit. Amen? Amen? Sabi mo, mas maganda pala, putulin natin. Hindi ho, mga kapatid. Yung extremity, dinidiscuss ng Panginoon niya. Into the fire that never shall be what? Well, sa apoy na hindi mapupugnaw. Verse number 44. Please read. Yan po yung impyerno. Nakikinig ba kayo? Kaya masyado nagpapahalaga sa katawan. Hello? Pero hindi pinahalagahan ang kaluluwa niya. Nandiyan po ba kayo, man? Maganda, pahalagahan mo ang kaluluwa mo, pahalagahan mo ang katawan mo. At kung sakaling kulang ka man sa height, sa itsura, o sa bahagi ng katawan na sinisinta ng ibang tao,
Siguraduhin mo lang may Kristo ka sa puso. Ayos yan. Amen? Kasi sa impyerno, kahit gwapo ka, sa impyerno ho yun eh. Nandiyan mo ba kayo? Verse number 45. And if thy foot offend thee, cut it off. Yung mga lakad, sa paggamit, ano paggamit ng paa? Paggamit ng paa, pasipa. Panglakad. Kung ang iyong mga paa, mga lakad mo. Yung iba, saan ang lakad mo ngayon? Sunday. Nandiyan ba ba kayo? Kahit dapat yun, may namamalay ka sa Dahlia. Tama? Ang dami pang nasa pure gold. Amen. Nakaka-offend naman ang preaching mo, Pastor. Di ba kayo nagtataka? Palagay nyo, ang Diyos hindi na-offend? Right. Nakakapunta ka kung saan-saan, kahit may bagyo, lumalakad pa sa baha. Sabi, tigilan mo yung lakad na yan kung hindi para sa Panginoon yan. Yeah. Amen? Kung ang lakad mo yung pagkakasala, cut it off! Hindi mo putulin, ha? Tigilan mo na yan. Yeah. Kung magkakasala ka, may balak ka magkasala, tigilan mo yan. It is better for thee to enter out into life than having 2 feet to be cast into hell. Napuntahan mo nga lahat. Ang saved ka naman. Maganda, saved ka. Amen? Amen. Ano yung soul winning? Into the fire that shall never be quenched. Verse 46. Napasin nyo? Paa? Kamay? Kamay yung sinasabi ng Panginoon. Kamay? Tama ba? Ang magamit ng kamay na yan. Nagdadamot. Ay, nananakit. Hindi yan nagamit ang kamay. Ang paa, anong gamit yan? Imagine, lahat nahawakan mo, lahat nagkaroon ka, pero wala kang bahagi sa misyon. Tama ba? Offering time, naninigas ka. Shake hands na nga lang, ayaw makipagkamay. Paa, next, ano kasunod? To hold the dead. 47. And if thine eye offend thee, kasi may mga bagay na hindi ka dapat tingnan at makita. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kasi makakasira sa iyo yan eh. Kaya yung iba tumatagal sa ibang panuurin pero hindi makatagal sa pagtingin sa preaching. That's right. Nandiyan po ba kayo? Ulitin ko, hindi yan pupunutin literal ha. May mga bagay na hindi ka dapat nakita, pero may mga bagay ka dapat tingnan. Looking unto Jesus. Amen. Ulit natin. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having 2 eyes to be cast into hell fire. Verse 48. Bakit tatlong bagay ito? Makita nyo. Yung kamay, paa, at mata. Alam niyo ba mga kapatid, mapalad ka kahit may kakulangan ka sa katawan. Masala mong tiyak mo ang langit. Pero sana hindi lang tayo pagkakatiyak ng langit tayo masaya. Sana yung kamay natin maging blessing din sa iba. Sa pagbibigay, pananalangin. Yung paa natin dapat maging blessing din sa paghayo, paglilingkod. Amen? At yung mata dapat maging blessing din na nakita mo ang kalooban ng Diyos. Ngayon po, pag-uusapan natin, ayun tenga nyo. Kasi alam ko, wailings. Pag sabing wailings, tingnan ko yung definition niya, panaghoy. Nakarinig na kayo naman, kahapon may binisita kami, yung aso dun sa kapitbahay lang, laging umiyak, laging, umiiyak yung aso. Makinig kayo sa impyerno, yung kamay, wala nang function yan. Yung paa, hindi na rin binabalo sa impyerno yan eh. Lalo yung mata, wala kang makikita, black fire. Ano ang prosenta sa impyerno? Panaghoy. So, nawa, yung kamay mo, yung paa mo at mata mo, gamitin mo ngayon kasi di ka napupunta sa impyerno. Pero sana marinig mo yung panaghoy na yan habang narito pa tayo. Nang sa gayon, ikaw ay mag-aakay ng kaluluwa. Amen. Gusto kaya pala kahit bagyo, nagtitipon tayo kasi kailangan paalalahanan tayo. Kasi yung kamay ngayon, wala ng kapit. Yung paa ngayon, saan na pupunta? Bay, baka nga hindi nga nanonood yung iba eh. Ang dami nang napanood, tumagal maghapon, pasmado na ang mata.
pero hindi nahabol ko ng mensahe ng Panginoon sa kanya. So let us talk about God will be sending us because of the wailings in hell. So use that hand, use that feet, and use that eyes for missions. Amen. Let us hear, mga kapatid, yung mensahe. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Help us as we study your words, O God. Help us as we study the principles, O God, and the reality na kung bakit po kayo, Panginoon, pumarito sa mundong ibabaw nito. And while you have left the church with a commission na humayo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa buhay ng walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran namin kasalanan. Pero ang daming tao, Panginoon, ngayon, that they're bound to hell. Pwedeng natawa sila, pwedeng masaya sila ngayon. But the reality is they are wailing. Sila'y may panagoy sapagkat hindi pa naranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Help us, O God, this morning to understand your will in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, we need to understand that there would be no institution aside from the church na inutusan ng Panginoon na may pangako na sasamahan niya. Sa Matthew chapter 28, are you listening? Amen? This is the command na sinabi ng Panginoon, Lo, I am with you always. Bakit walang S? Because God is not bound by place, He's not bounded by time, and He's not bounded by limitations. Are you listening? Amen? Kaya we can see in the history and even in the present time na yung mga tao, bakit may mga nagmi-mission sa mga restricted access nations, alam nila mapapahamak sila, alam nila may risk, and even yung mga manapal, they still go there, kahit may pangalan, some of them ay nakukulong pa, some of them ay talaga sinasaktan, some of them are being maligned, they are being abused, pero they still go there. Bakit? Ang pinag-aawakan nila ay yung presensya ng Panginoon. Are you listening? Don't you know na ang pinakamagandang makasama mo sa Panginoon, sa buhay nito ay ang Panginoon? Kasama mo sa pamilya mo, Panginoon. Amen? The presence of God. Are you listening? Because if you have the presence of God, you have everything. Remember, God is the creator of heaven and earth. Amen? He created the animate and inanimate things. Amen? Kaya makita natin, mga kapatid, na napakahalaga ng pag-aaral po natin sa simbahan po ito. Because if you are saved this morning, tingnan nyo tayo'y bunga po ng mga taong nilampasan yung mga panganib na yan para abutin po tayo. Kasi kung hindi mahalaga, tingnan sa Luke chapter 19 verse 10. Sige po, kung may Bible, buksan nyo. Kung sa ulado nyo, maigi. For the Son of Man, that's the Lord Jesus Christ, is come to seek and to save that which was lost. Nakinig kayo. Ang brand ng tao, anumang kalagayan niya, nakatira man yan sa Forbes Sport, pinakamayaman man yan, yan ay pinakamatalino man, pinakamaraming accomplishment, inventor man yan, that person is branded by God as a lost person. Amen. He may accomplish many things in this world, pero pag hindi mo yan ligtas, ang sabi ng Diyos, yan ay nawawala. Amen. 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 That is the reality that the Lord Jesus Christ, bakit siya nagkatawang tao? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Right. Kasi nga, tingnan nyo, may impyerno, mga kapatid. Amen. Ang isang taong walang Kristo ay sa impyerno pupunta. One of the major reasons, mga kapatid, na ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, it's because of hell. Not just because man is lost, kasi ang ultimatum ng tao, pag ang tao ay walang Kristo, he is lost, he will be going to hell for eternity. Are you listening, amen? Remember, hell was a place prepared for the devil and the rebellious angels. Ulitin ko, ang impyerno ay inihanda sa mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Na pinaunahan ni Lucifer, na kalauna tinawag na Satanas. Matthew 25:41. Tingnan niyo po sabi ng Bible. Matthew 25:41.
Ang sabi po ng Biblia, nandiyan na po kayo? Alright, sige, maganda i-secure kung may Bible kayo, dapat binubuksan niya. Then shall he say unto them on the left hand, Depart from me, ano sabi ng Panginoong Kristo? Ye cursed into everlasting fire. Are you listening, amen? Ang tao, he is not just lost, but a person na walang Kristo, he is also cursed. Imagine a person unsaved enjoying the things of this world, and God said, you are cursed. Ano kabaligtaran ng curse? Blessed. If you are saved, you are blessed. Are you listening? Ano naman niyo ba? Ano ang problema ang kinakaharap mo ngayon? May bagyo na tayo parating. Still, we are blessed. Amen. Imagine galing sa bibig ng Panginoon, sabi nagtanong sa akin, lagi na-encounter ko itong tanong to, Pastor, pwede ba tayong isumpa ng tao? Pwede na isumpa ang kapwa-tao niya pero walang epekto yun. Ang tao, hindi niya pwedeng isumpa ang pinagpala ng Diyos. Pero kapag yan ay binless ng Diyos, hindi mo pwede isumpa yan. Pero kapag yan ay isumpa, anong balot mo dyan? Is that person is still cursed? Maliban lang natanggapin na si Kristo, that curse will be lifted up. So walang power ng curse. If you are saved, ang kulang hindi aapekto sa iyo. Pero saan naman hindi ka kulang sa Panginoon? Amen? Alam niyo mga kinukulang ang pananampalataya, kinukulang yan ng dyablo sa utak. Hindi ka napoposes, pero na-obsess ka. Kaya tingnan iba takot at takot sa bagyo. Hindi na nakarating. Nandiyan po ba kayo? Yung walang problema na hindi isip. Isip ang problema. Alam mo yung ginagamit ng dyablo para mawala ka sa kalooban ng Diyos? Right. That's right. And sabi ng be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Huwag sa social media mo sabihin yung problema mo. Sa Diyos! Ay, save kayo! You are blessed, bakit may Diyos ka? And God said, I will never leave thee nor forsake. Di kita iwanan, di kita mapabayaan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa church, and lo, I am with you always. Bakit? Ang simbahan, isinugod ng Panginoon. Ang simbahan, nag-aakay ng kaluluwa. Ang presensya ng Diyos lagi ay nasa Kanya. Now, remember, God is everywhere. God is present everywhere. Pero yung manifestation, yung parang na sa bahay nyo, nandiyan na magulang mo, galing sa'yo, hindi mo maramdaman yung blessing ng magulang mo eh. Nandiyan pa ba kayo? Yung hindi ka iniimikan? Nandiyan sila, pero wala din sila. Pero inaandyan, naglalaro kayo ng magulang mo, inaabutan ka lagi ng pera. Praise the Lord. Pagkatapos mo magtrabaho sa bahay, di ba sweet ang fellowship? Pagluluto ka pa ng masarap na sinigang, adobo, at ano bang gusto mo? Di ba ramdam na ramdam mo yung presensya? Pero napakasarap ang Diyos sa lahat ng dako. Pero may mga Kristiyano na hindi makakalasan ang presensya ng Diyos. Hindi mo sabi, I'm blessed. Kasi alam mo, wala ka sa kalooban ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Ulitin ko, you are blessed. Tingnan sa Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world. Imagine, nagkasala si Adan at si Eva. Pumasok ang kasalanan sa mundo. And death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Romans 5:18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, that is Jesus Christ, the free gift came upon all men unto justification of life. Nagkasala isa. Pero salamat, mayroong isa na sumunod sa Panginoon, which is ang Panginoong Kristo. Are you listening? Amen. Now, sa Biblia, pag pinag-usapan ng impyerno, makinig kayo. Kasi may mga nagtuturo ng impyerno daw ay hindi literal na lugar. Makinig kayo. Ang impyerno po is a literal place. Sa Bible, meron pong 4 na salitang tumutukoy sa impyerno. First ay sa Greek word is Sheol. O ibig sabihin ay libingan. Impyerno tinutukoy niya na. Next is Hades. Nandiyan ba ho kayo, amen? Kaya pag sabi Sheol, ito word 65 times in the Bible na sinasabi is to ask. Hinihingi ka na. Hinihingi ng tao. It's also called grave. Pero hindi yan literal na libingan, kundi yan po ay talaga pag sabi grave, no life.
Kaya ang impyerno is a place of no life. But you have eternal life. If you are going to heaven, you have life for eternity. Kasi sabing life has developments. Di ba mabuhay may development, tama ba? Sabi nga pag habang may buhay, may pag-ibig. Hindi, may pag-asa. Amen? Ha? May pag-asa. Kasi may pagbuhay meron, kaya huwag ka susuko sa buhay. Lalo kung anak ka ng Diyos, kasi malangit ka eh. Are you listening? Kahit gano'n kabigat ang problema, hindi ka papunta ng impyerno. So may pag-asa. Amen? Also the word Hades. Ang ibig sabihin niyan ay gates and bars and locks. Kulungan. Kaya ang impyerno, wala nang development yung buhay. Kulungan pa talaga ang impyerno. Kaya may pasukan, pero walang labasan. Nandiyan ba ba kayo? So it was called Hades. Are you listening? Also, kung kailangan nyo ng verses, ang dami ho niya, Matthew 16:18, Revelation 1:18. Also, it is also called Gehenna. Impyerno po tinutukoy dito, ha? Nakikinig mo ba kayo, man? Place of no life. Place, it is likened to a gates and bars or kulungan or prison. But Gehenna is a place, mga kapatid, of constant burning. Actually, sa Jerusalem, meron dyan ang Valley of Hinnom. Yan po yung mga naghihinom ng alak. There. Tapunan po yan. May sinusunog lagi at umuusok yan. Para sa atin, mga batawag dyan, mga Smoky Mountain ba yan? Meron silang tapunan doon. Ang tawag doon is, in Greek word is Gehenna. Kaya nga ang impyerno ay tapunan. Nandiyan po ba kayo? Ang langit na bayan ay inihandang bayan ng Panginoong Kristo sa mga tumanggap sa Kanya. Talampalataya. Pero ang taong tumanggi kay Kristo, itatapon niya. Ang tawag ng Bible niya, ibubulin sa naglalagablab na apoy at asupre. Kaya ibubulin. May pasukan pero walang labasan. Nandiyan po ba kayo, amen? Kaya nga, it is a place of torture. How about Tartarus? Pag sabing Tartarus naman, it means pit. Balon. Ano yung balon? Well. But it is not just an ordinary well, but it is a what? Ito po ay may constant falling. Nandiyan po ba kayo? Kaya sa Bible na tinatawag na bottomless pit, it is part of hell. Okay pa kayo? So imagine may apoy, may torment, itatapon dyan, and imagine sa 2 Peter chapter 2 verse 4, tingnan po sabi ng Bible. Gusto ko makita nyo from the light of the scriptures. Kasi bakit ba tayo, Pastor? Hindi ba tayo masyadong panatiko? Wala ba yun na? Natitipon ba tayo? Bakit may impyerno, mga kapatid? Ay kung walang impyerno, hindi nakakaba si Kristo. Kung walang impyerno, hindi siya magpapabago sa krus. Kung walang impyerno, hindi siya tatanggapin yung koronang tinik. Hindi siya magpapalatigo. Hindi siya magpapadura. Hindi siya mamumuhay bilang tao. Kung walang impyerno, pero may impyerno eh. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 10:28, huwag kayong matakot sa kayang pumatay ng katawan. Matakot kayo sa kayang pumatay ng katawan at kaluluwa. Saan? Sa impyerno. Nandiyan po ba kayo? Kasi, mind you, meron po tayong resurrection. At meron din tayong rapture. Babaguhin nga itong katawang ito eh. Kung ligtas ka. Tiyak mo lang, hindi man? But in 2 Peter chapter 2 verse 4, sabi ng Bible, for God spared not the angels that, mind you, ang mga anghel po ay immortal. They are spiritual beings. But cast them down to what? Hell. Nasa ng impyerno, Pastor? Nasa ilalim. Sa science, sa tawag dyan, inner core. Ang tambutso niyan, yung mga vulkan. Pagtira vulkan pa nga lang, natatakot na tayo na yung inilalabas niya, how much more ang impyerno, mga kapatid? Nakikinig ba kayo, amen? Kaya nagpapasalamat tayo kay Kristo sa ating Diyos na tayo iniligtas. Hindi tayo tatapon. Pinahalagahan po tayo, mga kapatid, amen? Hindi na tayo nakakulong. Tayo ay pinagawa ng mansyon, amen? Are you listening? Eh ngayon, wala pa tayo sa langit.
sarili, mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos para sa mga naligtas ay magdala ng Ebanghelyo. Ngayon, there will be singing in heaven. Somebody said, ano gagawin sa langit? We will be studying God's Word. We will be singing there. We will be worshiping there. May kainan ba sa langit? Meron po! Manna is there. Are you listening, amen? Merong puno na mumunga 12 klase. Mamayang hapon, heaven naman tayo. Hell muna kayo, amen? Oo. May namunga 12 klase at buwan-buwan nagpapalit. Hindi kayo masaya. Pero sa impyerno, wala. Nakikinig ko ba kayo? Sa impyerno, walang liwanag. Sa langit, di na kailangan ng araw. Bakit? Ang Diyos na ang liwanag natin. Mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay niligtas niya. Now, you need to understand na ang sinugo ng Diyos sa bawat panahon. Noong una, mga Hudyo, kaya lang tumalikod sila. Babalik kami sa tribulation. Ang sinugo ng Panginoon ngayon ay ang simbahan. Ang simbahan, ulitin ko, hindi po ito building. Ito po'y tao. Ligtas na po ba kayo? Okay. Kung ikaw ligtas na, kailangan sumunod ka sa tubig ng bautismo. May tubig ba yung baptistry, Levi? Nakalimutan niya, di ba? Buksan mo, pabuksan nyo. Mamaya may sumunod. Ang baptism po hindi nagliligtas. Hindi rin naghugas ang kasalanan yan. Pero yun ay nagpapakita ka sa publiko na ako'y dalampalataya kay Kristo. At nais kong sumunod sa Kanya. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Now, isinugo ng Panginoon ng church. Uli ko, bahagi ka ba ng church? Amen. Uli ko, ang church hindi nagliligtas. Ang church ay kalipunan ng mga taong iniligtas ni Kristo. Na bautismo at tayo nagtitipon. So number 1, tingnan natin. Bakit tayo isinugo na ba mula sa krus sa iglesia? Pag sabi iglesia, church, katawan ni Kristo. Nandiyan po kayo? Amen. Sa nobeleta, tayo po ay katawan ni Kristo. Wow. Body of Christ. Hindi po ito universal, ha? Local ito. Kaya kung dito kang miyembro, hindi ka miyembro sa ibang baptist. Amen. Ang masaklap dito, napupuntahan mo lahat ng online ng mga baptist, pero hindi ka makapunta sa church mo. Yeah. That's right. Come on. Parang lahat ng pamilya napuntahan mo, pero hindi ka nauwi sa bahay nyo. Lahat ng pamilya natulungan mo, pero hindi ka natulong sa pamilya mo. Updated ka sa buhay ng tao, ibang tao, pero hindi ka updated sa simbahan mo. Amen. Now, number 1, because there is what? Why God sent the church? Because there is hell's torments. Hell's torments. In Luke chapter 16, Lucas. Paggalit ka kay Luke, Lucas. Oh, pero pagbabait ka, Luke. Luke 16:23, ano sabi ng Bible? Mind you, itong Luke chapter 16, hindi po ito parable. Amen? Ito po ay literal na nangyayari at sinasaysay ng Panginoong Kristo. Kaya na din makita si Kristo ay Diyos. Hindi alam ng tao, pero alam ni Kristo. Amen? Luke 16:23, ano sabi ng Bible? And in hell, pag sabihin in hell, that's a place. He lift up. Isa sabi lang, pag namatay ako, tapos na problema ko, mali! Kaya ba, ang Kristyano hindi dapat magpapakamatay, huwag mo iisipin yan. Ang kailangan mo more to live is Christ. Isipin mo, paano ka mabubuhay para kay Kristo? Sa kabila na may bagyo, sa kabila na may problema, mabuhay ka para kay Kristo. At siguradong magiging maliwanag ang dahilan mo. Sa impyerno, may mga mata. May mata. Pag sabi mo, pag namatay, wala na, walang maramdaman. Meron. Kayo galing ang katawan na wala na pagkatapos. Hindi po galing sa Diyos yan. So mind you, last time pinagkakita, meron doktrina ang Diablo. Amen? May nagtuturo. Baka ingat kayo, baka mamaya may pinangahawakan ng doktrina. Reincarnation, sa Diablo yan. Yung mga nanonood. Nandiyan ba kayo? Diba yung mga Korean novela? Ang mga Japanese? Naniniwala sila dyan eh. May reincarnation. Makinig ka, ang alam ko lang, carnation, gatas yun. Pero reincarnation, wala. Ang tao, pag namatay, pag tiyak niya ang langit, diretso sa langit. Nakikinig ba kayo, eh? Sinabi ni Pablo, we are confident, I say, and willing rather to be absent in the body,
wow, heaven. Amen? Hindi po yung mga adik yan. Amen? Amen. Pero ang tao walang Kristo, ang sisunod na hininga niya, impyerno. Ano sabi ng Bible itong tao ito, itong mayamang tao ito na namatay? Sabi ng Bible, and in hell he lift up his eyes, being in what? Torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his what? Bosom. Mga kapatid, yung torment, ang tinutukoy talaga, it means pain that was inflicted. Sasaktan ka talaga. Now, normal tayo masaktan kasi tao tayo. Pero ang torment mo, ang pagpapahirap ay ginagawa lamang para sa mga kriminal. Babalikan natin anong ibig sabihin nga uli ng impyerno. Isa sa mga salita ay ginamit, ano mo? Hades. Kulungan. Kaya nga imagine, ang impyerno ay lugar na paparusahan, papahirapan ang tao mula na ang tao ay makapunta doon at wala nang tigil po yan. It means torments. The word torture. Nandiyan pa ho ba kayo? Kaya impyerno talagang ano. Bakit? Bakit ang simbahan sinugo? Kasi para ang tao kayo. Kaya, ano sabi, they that sow in tears shall reap in joy. Di ba nila tayo lumuha? Di ba nila tayo ay magsakripisyo? Di ba nila tayo mahirapan? Pero dapat abutin natin yung mga tao na pwedeng abutin sapagkat tandaan natin, sa impyerno wala nang second chance. Lahat ng pagkakataon ay habang nasa buhay pa tayo. Ang tanong mga kapatid, tayo ba ay gumawa ng paraan sa pagkakataon na binigay sa mga tao na ikaw at pwede makakausap sa kanila? O sinasayang natin ang pagkakataon? Kausap mo ngayon? Imagine lagi mo sabi, nanghihina ako. Paano hindi ka maghihina? Ay, bihira ako sumimba! May problema ang tao. Alam po natin yan. Man that is born of a woman is of goodness and full of trouble. Alam na natin, hindi pa pinapanganak, may utang na yan. May problema na yan. Pero anong kaibahan sa ating pro kaya kabuhay ngayon? May Kristo po tayo. Are you listening? Mga kapatid, sa impyerno, they would be tormented. Yung iba, yung makapag-soul winning, wala nang concern sa tao. Alam mo bakit? Ang inisip nila yung problema niya. Yung problema mo ba? Dadalan ka ba niya sa impyerno? O hindi. May Kristo ka nga eh. Ang utang talaga, hindi pa nga pinapanganak yung anak mo, Diyas. Yung utang na yan. Tama ba? At lumalaki pa. Iba sa atin, may tubo na. Ay, isipin mo ba? Wala kang gagawa doon eh. Pero sa taong buhay pa, may magagawa ka. Pero sa kasi you pray for somebody na maligtas. Meron ka bang effort na ginawa para abutin sila? O laging isipin natin, wala akong kakainin, wala akong susuotin, wala akong titirahan, may problema ako. Hindi ka madadala sa impyerno niyan. Maharap mo, malalampasan mo rin yan eh, sa biyaya ng Diyos. Pero yung taong namatay, imagine ilan yung namatay sa Cebu. Nagagalit tayo sa mga corrupt na politician. Pero ano ba, nagagalit ka kasi bakit? Yung para doon, hindi nila ginastos. Tama? Amen. Sinarili nila. At marami din corrupt na Kristyano. Bakit? Yung buhay mo, hindi mo malang ginugol para sa pag-aari ng alyo. Galit na galit ka sa mga politiko. Pero ikaw galit ng mga politiko. Sa bakit wala kang ginagawa? Dinaliver mo bakit? Sa akin to, di ba? Ganda-ganda, billions of pesos. Ano gawin? Pero alam mo kapatid, kung yung mga tao mag-well ka, na dapat meron kang naibahagi, kaligtas sa kanila, hindi mo ginagawa. Bakit? Ang dami mong oras sa ibang bagay. Ang dami mong focus sa ibang bagay. Pero wala kang ginagawa sa pagkakakay. Di ba meron na sila, lalo pa nagkakaroon ama? Bumili ng helicopter, bumili ng bakor, bumili ng yate, at bumili ng electric chair. Ang tao ba, bilhin. Pero walang binibigay sa mission. Amen! Mahirapan sila sa impyerno. E ang impyerno may apoy, mga kapatid. Ilang beses natin binasa kanina yan. May apoy na hindi namamatay. May uod na hindi namamatay. At malalaki po itong uod na ito, mga kapatid. Hindi yan yung uod na nasa dahon. Nandiyan pa ho ba kayo? Imagine yung tao pag pumunta doon, wala nang labasan. Sumisigaw sila. Nakakita na kayo ng tao na sumisigaw. Imagine na, walang tigil.
Ikaw mismo sumisigaw tayo, nasasaktan ka, nahihirapan ka, lumuluha ka. Sa impyerno, kahit umiyak sila, walang isang patak na luha na babasa. Maraming tao, talagang galit kami sa ganito. Talaga ba? Pero naisip mo ba mga kapatid na kung hindi mo ginagawa yung trabaho mo bilang bahagi ng simbahan, naabutin sila? Nandiyan pa ho ba kayo? Na masyado ka nang nakurap ng mundo ito. Masyado tayo nakurap ng mundo ito. Amen. Puro sarili pa. Galit tayo sa mga politiko. Puro pang sarili. Pero sila sa nakaisip ka para sa Panginoon at para sa iba naman. Oras na lang pinagkakain natin eh. Are you still there? Amen. Alam yung pinakamasakit pa sa impyerno? Yung mga magagandang bagay, inalis sa iyo. Verse 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water. And kung na-imagine, yung meron siya ng buhay siya, wala siya sa impyerno. Tapos makita mo, si Lazarus na wala dati, enjoy na enjoy. Para, naramdaman yun na wala ka. Akin dapat yun eh. Bakit nasa kanya? Nandiyan ba ho ba kayo? Dati may sagana siya sa inumin. Nandiyan pa ho ba kayo? Sagana siya sa inumin, sagana sa pagkain, pero nasa impyerno wala na isang patak. Pero ikaw, may Diyos ka. Amen. Busog ka sa pagpapal. May problema, pero buhay ka pa. Amen. May solusyon ka. Amen. May panlasa ka pa. Nakapunta ka sa church ka doon. Amen. Abay, may blessing pa rin ang Panginoon sa atin. Pero yung mayaman mo yun, wala na sa kahit ano na isang bata. Wala. Hindi ba, meron ka. Imagine, naulan, pero nagsusotlis ka pa. Amen? Isa pa, Luke 16:27, then he said, I pray thee therefore. Aba, nung nasa impyerno, nagpe-pray na. Nung nasa impyerno, nung mayaman, nung malakas, nung sagana, nung maraming kaibigan, nung maraming pagmamahal, hindi nagpe-pray. Nung nasa impyerno, nagre-request ng prayer meeting. Walang prayer meeting sa impyerno. Right. Amen. Anong prayer na niya? Dati sarili lang niya inisip niya eh. Ano sabi? I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. By the way, pag sabi Father, Hudyo kasi siya. Kaya hindi ibig sabihin automatic na Hudyo kasi ka. No! Nandiyan ba kayo? Amen? Hudyo po siya, pero hindi garantiya na yung lahi niya ay automatic save. Kaya hindi ibig sabihin automatic na yung anak natin save. Let them accept Christ. Amen? Ang masaklap nito kung tayo magulang ang magdadala sa ating mga anak sa paglayo sa Diyos. Kasunod. For I have 5 brethren. Nung nasa impyerno, natuto ng manalangin. Kaya makinig kayo. Kaya nga, hindi ho dapat tayo nananalangin para sa mga patay. Nandiyan pa ba kayo? Para makalis sila sa impyerno. Amen! Ang nasa impyerno nananalangin para sa mga buhay, para hindi sila makapunta doon. At anong prayer nila? Ang sabi ng Bible, that he may testify na padala mo sila sa mo, doon sa nila ko kamay, anong prayer niya? Missionary. Ano bakit ang prayer niya? Paipadala? Ano sabi ng Bible? Verse number 30, and it said, over 29, 28 pala. For I have 5 brethren that they may testify that lest they also come into this place of what? Padala mo sila sa doon. Makikinig sila. Kailangan lang makinig. Ayaw ko sila pumunta dito sa lugar ng hirap na ito. When was the last time na nag-pray ka para sa iba? Panginoon, iligtas mo siya. Ayaw ko siya pumunta ng impyerno. Ayaw ko siya mahirapan. At kung sakaling dumating ba, tatanggapin mo na ilulunok mo yung pride mo at tatanggapin mo kahiyan mo para makapakinig sila. Right. Ang bayamang lalaki ito, hindi siya nasigaw dati. Alam nyo, tataas na ng kamay yun. Lalapit na sa kanyang tao. Dignified man never shouts.
Lalo may mga servant dyan. Baka yung basa sabi hindi. Parang yung mga ilaw ngayon, pag pinalakpak mo, nagbubukas. Automatic, ano? May nalapit. Isasanay siyang ganun eh. Sabi ni Takbo, Pastor, gagantula ako, lalapit na sila eh. Ano ibig sabihin yan? Manata na yan. Ha? Pero imagine, sa impyerno, sumisigaw siya, nagmamakaawa siya, para lang may soul winner! Sapagkat ayaw niya pumunta sa impyerno yung mga kapatid niya. Ang masakla pa rin mga kapatid, there would be wailing and gnashing of teeth. May pilosopo sabi niya, ay, yung lolo ko, wala namang ngipin yun, bungal yun. Kamag-alala, magpo-provide ang Diyos. Glorified teeth. Sa langit po, buo na tayo. Praise the Lord. Amen? Pero sa impyerno, buo din, kaya lang nahirapan. Masarap yung ngipin, gamitin mo pagkagat ng mga bunga sa langit. Ang pangit gagamitin mo yung ngipin mo. Sino may anak na ganyan? Madaling araw, nagningip. By the way, sa impyerno po, wala ng status. Wala ng status ko ngayon. Feeling sad. Sa impyerno, walang feeling sad. Lahat ng torments. From day 1 to eternity. Ibang nga arte. Lalaki. Feeling lonely. Umulan lang, sad, umulan. Magsalwirin ka, para hindi ka sad! Alam niyo ba yung sadness? It is a state of mind. Happiness is also a state of mind. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. Ano kaisipan niya? Ang totoo kagalakan, there is joy in the presence of angels over one sinner than what? Yan yung joy. And the joy of the Lord. Ano? Ha? Yun yung nagpapalakas sa atin. Kaya maraming nangihina, hindi mo pasaya ang Panginoon eh. Pero wala nang tatalo sa hirap sa impyerno. Kaya ang simbahan ito, ang iglesia ito, dapat hindi lang tayo masaya. Dapat hindi lang tayo komportable. Dapat hindi lang tayo imagine na sa simbahan na nalulungkot ka pa. Ay paano mo tayo nakakarating sa mundo kung ang dala mo kalungkutan? Susuminin po kami eh. Aling test yung niya, Anthony kayo sa devotion. May nakasunod po siyang Baptist. Sasabihin, ang hirap maging Kristiyano, ano? Abay, mas mahirap naman na hindi ka Kristiyano! Right. Nandiyan ba kayo? Wala namang madali. Pero ang kaibahan lang, kasama natin ang Panginoon. Yan mga kapatid, is a place of change of darkness. Kaya nga, there is torments. Siguro, Pastor, hirap na akong makinig sa iyo eh. Hindi ka lang pupunta sa impyerno. Nahihirapan ka. Samantalang nasa impyerno, gusto yung makarinig ng preaching. Yung nasa impyerno, gusto yung mag-pray everything. Nung nasa impyerno, gusto lang may mission month. Gusto lang may subukan. Nahina, padala ko sila sa mga. Nahina, padala si Joel. Kaya ba nalulungkot eh. Ay kapag ang simbahan, walang misyon, wala tayong sinusuporta ang misyon, wala tayong soul winning, malungkot. Kaya yung iba nakatingin na kay Juan. Ayan na si Juan. Pero sana naman, may Juan ka na souls one. Amen? At least, mayroon man trust na. Ayan, dumating si Juan, pero yung soul winning nakarating pa rin sa mga tao. Iba monitor mo ang bagyo, pero di mo monitor yung Kristyanismo. Lahat na monitor mo, pero ang buhay Kristyanismo, ano? May Fujiwara effect. Hinahata ka masyado ng sanlibutan.
Number 2, hindi lang because of torments, but God sent the church, God sent us because there is hopelessness in the souls of men. Nakakita na ba kayo ng taong walang pag-asa? Ngayon, nanonood ka, laging hinahabol yung pag-asa. Amen? Yung bagyo, no? Pero yung taong walang pag-asa, by the way, sa Titus 1:2, tingnan niyo po. Tiyan niyo na po ba nasa langit kayo? Sa langit kayo pupunta? Tiyan niyo Titus 1:2. Hindi ba kaya? So, ang pag-asa talaga nasa Bible. Amen? Tingnan niyo po. Dati sigarilyo to eh. Pero buti lang, nasa Biblia tayo. Amen? Ang sabi ng Bible, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world. Napaka-strong ng statement ito ng Panginoon. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Which God, sino nangako? Dapat ang Diyos ang nangako na may buhay na walang hanggan tayo. Hindi dapat ang simbahan, hindi dapat ang relihiyon, hindi dapat ang kahit na sino. Dapat ang pangako, ang pag-asa natin ng buhay na walang hanggan, galing sa Diyos. Kaya pag sinabing galing sa Diyos, maliwanag sa salita ng Diyos, sinabi niya. Bakit? Ano ang ating backup ito? That cannot lie. Ang Diyos ay walang kakayahang magsinungaling. Nagtanong mo, si Kristo ba nagkatawang tao? Posible ba magsinungaling siya? Walang posibilidad. Kasi wala yun sa kanyang likas or against His nature. Kaya nung sinabi ng Diyos na lahat ng nanampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan, yun ang paasahan mo. Mas masarap umasa sa Diyos na hindi nagsisinungaling. Ilan yung mga nangakong sisimba ngayon? Hindi ko sinabing sinungaling sila. Parang, ilang Christian nangako, Panginoon, mula ngayon, mag-aakay na ako ng kaluluwa. Panginoon, mula ngayon yung kasalanan! Susuko ko na sa iyo, Panginoon. Wala na, nalungkot na kayo. Kaya sana ang pag-asa natin sa Diyos na hindi nagsisinungaling. Maraming tao walang pag-asa. Lahat ng sakit may katapusan. Pero yung sakit na nasa impyerno, walang katapusan. Yung cancer, may katapusan. Yung sakit sa physical, may katapusan yan. Pero yung tao, sasabi ng Panginoon sa Mark, pumasok ka sa impyerno, dalawa nga ang kamay mo. Yung kamay nasusunog. Paa na nasusunog. Mata na nasusunog. Walang katapusan. Imagine, sinusunog pero hindi nauubos. Ito pa sa impyerno, walang ng status. Ingat na ingat. Bakit di ka makapag-akay ng kaluluwa? Baka kasi ano sabihin nila sa akin eh. Yung nasa impyerno, mayaman siya dati, di ba? Nandiyan ba ba kayo? Nung nasa lupa, mayaman. Nasa impyerno, wala na status niya. Ano status siya everyday? Busog. Nakita ba naglagay ng status yan? Status, feeling busog. Sa impyerno, walang status doon. Pare-parehas ang tao na susunugin doon. Amen. Kaya anong meron man ng tao? Ano sabi ng Bible? Anong papakinabangan ng tao? Makamtan man niya, kaya man sa libutan, subalit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Samantalang mga Kristiyano, pinagpapalit ang Diyos sa kayamanan. Ang kayamanan, gamitin mo. Huwag kang paalipin dito. Amen? Nandiyan pa ba kayo? So, magdala tayo ng pag-asa sa tao dahil may Kristo nagliligtas. Amen? Sa impyerno, walang immunity. Diba yung ano ngayon sa batas? Ay, hindi nyo pwedeng kasuhan kagad, may immunity yan. Sa impyerno, walang immunity, mga kapatid. Kaya nga, makinig kayo. Kayo may mga kinakaharap na kilalang tao. Huwag nyo silang tingnan na kilalang tao, kailangan nila si Kristo. Yeah. Huwag nyo tingnan kung ilang sasakyan, ilang bahay meron yung mga yan.
Anong yaman na pinapakinggan? Tingnan mo! Kailangan nila si Kristo sapagkat lahat ng yan mawawala sa Kanya pag dumalayo sa impyerno yan. Right. Imagine, ikaw ang naan dyan. Ikaw ang may access araw-araw kung nakikita yung mga tao yan. Na-chat-chat mo sila, nakakausap mo sila. Napag-uusapan nyo ang daming bagay, walang kwentang bagay, may kwentang bagay. Pero pag-usapan nyo naman, yung bagay na mahalaga na magtatagal, magpakilang-kilan naman. Amen. Nandiyan ba ho ba kayo? Amen. Di ba lahat ng tao gusto may immunity? Sa impyerno wala. Ay, hindi mo ko pwedeng sabihan ng ganyan. Ay, hindi nyo ako pwedeng. Pwede! Kasi makasalanan ng tao. Pag hindi yan tinanggap si Kristo, diretso impyerno yan. Yep. Amen. Ang pag-asa natin sa mga bagay lang, mga kapatid, nasisira. Nabubulog. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong maglagat ng yaman dito. Nananakaw yan. Nilulumot yan. Kaya ang yaman natin? Kaluluwa ng tao, mga kapatid. Kaya ang simbahan mo ay inutusan ng Diyos. Kaya pinagpapaalakan ng Diyos, ay dapat maging blessing ka sa church. Ano bang gawain ng church? Ano purpose ng church? Go and preach the gospel. Amen. Baptize the believers and disciple the converts. At magsimula ng mga simbahan din ganito. Sumuporta sa kagaya din natin ng pananampalataya. Kaya kung ikaw ay yumayaman lang, ikaw lang masaya pero ang Diyos hindi masaya. Kung ikaw ay humuhusay na pero hindi ka magamit sa simbahan, bakit ikaw mga kapatid? Magdala naman tayo ng pag-asa. Iba, nagdala ng pag-asa ngayon eh. Sa report ng pag-asa? Pero hindi naladala sa report ng Panginoon. Sabi ng mga tao, who have believed our report? Naniniwala ka sa balita na may bagyo, pero hindi ka naniniwala na may impyerno. Ang balitang yan ay mula noon hanggang ngayon at hindi yung napapala mga impyerno. Makinig ko kayo mga kapatid. We cannot take for granted this truth. Sapagkat marami ngayon, yung mayaman yun hanggang ngayon naandun pa. Sa mga, kaya bakit ko lagi diyan, di ako ba langit? Kasi baka mamaya, naating ka dito, di mo diyan ang langit. Bakit mo diyan ang langit? Anong sagot mo? Say no. Bakit ka naligtas? Sino ang nagligtas sa'yo? Ano ang ginawa ng nagligtas sa'yo? Ano ba ang kalagayan mo bago ka iligtas ng Panginoon? Di ba tayo makasalanan? Anong ginawa ni Kristo sa'yo na dadanak ang dugo, namatay, inilibing at muling nabuhay para bayaran ngayon aking kasalanan. At tinanggap mo yan ng buong puso. Pero may mga tao ngayon, tatanggap ng ayuda pero ayaw tumanggap ng Kristo sa buhay niya. Kaya, basta, tayo ba, namimigay tayo kung meron. Pero alam kaysa gastusin natin sa ganyan, kasi ang Diyos nagpapala sa mga anak ng Diyos eh. Ask and it shall be what? Given. Ang gawin natin, bigyan natin ng ebanghelyo yung iba. Yun ang gagastusan natin. Dalhin natin ang mga tao sa simbahan para makapakinig ng salita ng Diyos. Para pag lumakas yan, gagamitin ng Panginoon yan. Amen? Nandiyan pa ho ba kayo? Ay, 3 magkakapatid dito kanina. Hindi natin sama yung malaki dito. Yung talang dalawa, yung pati ko. Hindi, joke lang ano? Ayun, ang buhay niya kung ginaligtas yung mga yan. Bawat isa natin kung di tayo naligtas. Saan tayo ngayon? Baka iba sa'yo, nagbabarik na. Ay, nagbabarik, nagiinom na. May bagyo eh. Gusto na pasok bukas. Well, sabi! Yung mga young people, sigurado ngayon, nakatambay na. Ay, masarap na. May mga nag-online ngayon, hindi nakabihis eh. Kaya, sa totoo lang, ako yung nag-aaral na, kung hindi lang mo kailangan ng mga nasa ibang bansa talaga at ibang mga miyembro na, pero iba, kaya naman makapunta eh. Tama? Gusto ko tanggalin yung online eh. Parang talagang pupunta ka sa simbahan. Kasi ibang bansa, marami na, wala akong nakalagay sa Bible na e-Christian. E-Christian? Alam ko lang, imani, ano ba, i-bingo. Pero yung sabihin mo na, e-church? E-church? Ibo.
Wala ganun eh. Yung mga disipulo nga, may pangalan na papatayin sila, natitipon pa. Kaya nga kung ikaw ay Pastor, di ako aware na yung mga disipulo pala noon, nakanganib ang buhay, pero nagtitipon pa, yes! And you are now the kind of Christian na agay ng mga disipulo noon, na kahit may pangalan sa labas, hindi mo papabayaan ang magtitipon. Kaya alam nyo, nung sa John chapter 20-21, ang Panginoon pumasok doon. Ano sabi ng Panginoon? Peace be unto you. Kaya may kapayapaan. Nandiyan mo ba kayo? Sino walang kapayapaan nun? Si Tomas. Kasi absent. Si Tomas nasa sausawan. Kaya maraming Kristiyano dahil sausawan sa libutan. Pero wala sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag kang Tomas. Spice pa. Manghanga, magsalita, Pastor. Opo, amen. Kasi, makinig kayo, we are the light of the world. Let your light so shine before men. Pambihira. Umulan lang, parang hindi ka na ilaw. Ano ka na? Patay sindi. Delikado pag patay sindi. Tama ba? Ang ilaw dapat hindi natatakpan at hindi rin patay-patay. Ye are the salt of the earth. Ba, dapat may lasa. Hindi yung pagdaulan natutunaw. Nakakita na kayo asin na natutunaw? Pag mainit, natutunaw, tama? Pag dalagyan ng masyadong tubig, natutunaw din. Kaya hindi mo malaman kung saan ilalagay asin eh. Ang asin dapat pinanglalasa. Pinang-peperserba. Amen? Kaya may pag-asa sana pag nakita ko ng kapitbahay mo, ay, galing sa church yan. Matanong nga. Ay, kumusta ang church? Huwag yung sabi mo na, mahal ka magtantang, may tulo ko, pinamanaw ko nila. Ay, biyaya ng Diyos. Invite kita sa susunod. Yung mga asin, ayaw nang umimik ng mga asin. Kaya nga pag hindi ka asin, you sin. Amen? Hindi, pag ayaw mo ng asin, nagkakasala ka. Amen? Number 3, also, God said the church to bear witness, mga kapatid, of the perils or the dangers. Dapat maunawaan natin, mga kapatid, na may panganib na dala ang impyerno. Totoo ito, mga kapatid, sapagkat sinabi ng Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo nag-preach siya ng mas maraming beses patungkol sa impyerno kaysa sa langit. Binalaan niya yung mga kapwa-Hudyo niya. And in Matthew 10:28, sinabihan din niya, mga kapatid, yung mga natatakot sa kamatayan. Basahin niyo po, Matthew 10:28. Matthew 10:28. Ano sabi ng Biblia? And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Alam mo sabi ng Bible? Kaya mga yabi mo sabi, ako ay wasak. Save ka, wasak ka. Ang mga nasa impyerno, yun yung destroyed. Yun yung wasak. Ikaw, binuo ka ng Panginoon. At inaayos ka ng Diyos. Magpaayos ka naman. Patungo ka sa langit eh. Ano yung ginawa ng kasalanan sa atin? Naging depektibo tayo dahil sa kasalanan. Kaya si Kristo yun ang ginagawa sa buhay natin. Kaya walang sumisimba dahil maayos na. Pero may huwag ka na sumimba. Hindi ka nagbabago. Ay, mamadali na tayo pare-parehas na Eh, di lalo na anong gusto mo yung wasak lalo? Ay, ang gusto ng Panginoon, ayusin tayo. Nandiyan ba ba kayo? Wala ditong ni isa na maayos na. Tapos si Joel, kung ano to? Ito, pamintang durog na to eh. Kaya paminta sa sanlibutan yun, bading daw eh. Kaya nga, ang Panginoon sa Kristo, Matthew 23:33, binigyan niya ng babalay mga Pariseyo. Matthew 23:33. Ye serpents, ano tawag sa mga Pariseyo? Mga pulubong, ahas. Ye generation of what? O may kamandag. Makamandag. Imagine, religyoso pero makamandag.
Yung magrarally sila this week yata eh. Okay. How can you escape the damnation of hell? Relihiyoso, wala papuntang impyerno. These are the Pharisees, kaya mga Sadducees, malungkot po ito, Sadducees. Lawyers, mga tayo. Okay. Kaya bakit? Ang dami, relihiyoso sila, ang dami nilang alam, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. So kaya nadala ho natin, sabihin natin ang pangalan ng impyerno. Huwag tayong matakot mga kapatid, amen? Imagine, bakit ka na sa simbahan? Para mabuksan ang kaisipan natin sa katotohanan ito. Na ang bawat pagpunta mo sa simbahan ay napakahalaga. Yung panahon na ginugugol mo dito, na pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos, kasi hindi mo alam, may kamag-anak ka, may mahal ka sa buhay, may kakilala kang maaaring ngayon na yung panahon na sila nakakausap mo ng patungkol kay Kristo at pwede hindi na bumalik yung pagkakataon na yun. At sa araw, mababalitaan mo na, wala na sila. Right. Ang pinakamaganda nito, napakinggan nila Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Kasi delikado talaga pag ang tao napunta ang impyerno, wala nang labasan eh. Yes, amen. Kaya bakit tayo nagpapa-encourage? Bakit tayo naghahamunan dito na tayo magpatuloy, tayo magpakalakas, tayo magpakabanal, tayo magmahal, tayo magpatawa, tayo maglingkod sa Diyos? Bakit po? May impyerno eh. Hindi natin maaabot mula kay Kristo ang simbahan ng inutusan niya. Ito ang goal natin, mundo. Hindi maging makamundo. Nandiyan ba kayo? Are you listening? Tayo ay nasa mundo pero hindi ka dapat makamundo. Magliwanag ka. Magkaroon ka ng lasa. Pag nakita ka, magkakaroon sila ng pag-asa, ay ito, baptist to. Ay ito, may Bible to. Ay ito, nagpe-pray ito. Naranasan ba? Pag-pray mo naman ako. Hindi ba napakaganda na yun ang Abisan, ang tingin sa iyo ngayon, ay pati nila natin sa ating sarili, wala eh. Pero nakikita nila. Kaya mga kapatid, isang bagay po, tayo po'y sinugo ng Panginoon sa panahon ito. Nawawala, kanina binanggit sa Sunday School eh, napakapangit na isang araw may magmumura sa impyerno. Kasi pwede magmura sa impyerno. Pero huwag ka na magmura kung Kristyano. Amen? Sa lahat wala nang mura. Puro mahal na. Mahal ka ng Panginoon. Amen? Bakit tatawag yung pangalan mo? Mark Reagan! Nakakatabi kita sa exam sa PNPA! Wala ka walang dalang traks! Sikat ka sa impyerno ngayon. Gusto mo sumikat? Pag di ka nag-swimming, puro ka payabang sa mundo. Mas tatawagin ka, no? Joman! Niligawan mo! Ang matindi pa nito, sinigaw yung pangalan mo. Utang mo! Sana yung Ebanghelyo na lang binayad mo sa akin! O may mga ganyan, mga kawin. Nakita sa Luke chapter 6, sumisigaw siya. Abraham, amang Abraham, padala mo! May mga ganon. May nakikiusap. Masarap yung pangalan ng kapitbahay mo, Berta! Nanay Berta! Diba? Tatawagin pangalan mo, no? Pero maganda pagdating sa langit, maliban sa Panginoong Kristo. Papasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Na matindi, hahanapin mo yung nag-witness sa'yo. Kaya yung mga na-assign sa first-time visitors class, do not take it for granted. Maybe yung iba, di nakabalik na sa church. Pero ang mahalaga, makikita natin sila sa langit. Pero kung kayo lumalago, matatawag ka. Sa langit, wala na siguro sisigaw na huya. Huya. Makinig ko kayo. Huwag kang maging sikat sa impyerno. Dapat sikat ka sa Panginoon. Amen? No, mga kapatid, ngayong umaga, ay naunawaan natin kung bakit ang simbahan ang ikinalaga ng Panginoon. At bahagi po tayo. Hindi tayo perfecto. Ang perfecto, salita ng Diyos. Kaya nga tayo kailangan natin lagi ng salita ng Diyos. Kasi hindi mo alam yung panahon na kakailanganin ng tao sa tamang panahon. Hindi mo alam. Yung nakaraan, yung katrabaho mo, James, ano? Pa-retire na, no? Pa-retire na, no? Retire. Tapos pupunta na ibang bansa. Yun ang plano, no? Meron ng, namatay.
May mga tatanggi po sa atin ng Ebanghelyo. Normal po yun. Pero ginawa natin para natin. Ginawa natin dapat natin gawin. Takbo, yung kaibigan mo. 26, Jake ba yun? Sa school yata nila. Sa loob na isang linggo, 3 tatay yung namatay. Buti na lang yung ating mga young people nagsusowing sa school. Kaya nakakalungkot kung ikaw ay estudyante, achiever ka sa school. Makinig. Tatapos na ako. Achiever ka sa school, pero wala ka na-achieve para kay Kristo. Ang talino mo. Sana naman maging matalino ka rin para sa pag-aakay. Remember, the fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls is wise. Ang matalino? Hindi ka na-achiever sa school. Hindi ka na promote sa trabaho. Soul winner ka dapat. Amen? Sa impyerno, mga kapatid, nawa, gamitin tayo ng Diyos para abutin yung ibang tao. Amen? Nalala ko yung, tita niyo ba yan, ate ano? Yung tinawagan ko? Like, nakalive ka, no? Amen? After ilang oras yata, kinuha ng Panginoon. Kung nakakatawa, tumanggap sa Panginoon. Kapatid, yun yung reward na natin. Hindi mababayaran ng pera yun, ha? O bira, ito, tumanggap sa Panginoon, magkikita kami sa langit. May cancer sa dito, pagdating sa langit, magaling na. Di ba, ang gandang, ko, wala nang tatalo sa accomplishment ng soul winning. Wala na ho. Wala na, mga kapatid. Gamitin mo yung blessing mo ngayon sa Diyos. Remember, you are blessed. You're blessed with salvation, you're blessed with the church, you're blessed with your work, you're blessed with your family, you're blessed with even your problems, you're blessed. Use those things, mga kapatid, use those things to win a soul for Christ. You have a family? Reach them. You have a work? Reach them. Ano ka, mga estudyante? Matalino ka? Gamitin mo yan. Amen? Marami kang kaibigan. Maga-maga pa lang, kumakatok na. Gamitin mo yan. Mag-witness ka. Basahin mo lang yung tracts, yung mga bata, nag-share ka. Just yun lang siya, binasa lang na, pares lang naman eh. Hindi mo na kailangan pa, bulak-laking pa yan. Taputin natin ito, mga mula kay Kristo na sa krus, sinubisi ng beleta. Ito ang buhay natin. Ang reason, may impyerno. Matatapos ang ating buhay dito. Nawa, gamitin tayo ng Panginoon. Dahil po tayo lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Pagpalaan niyo po kami ng mga narinig ng hamon. Dahil o Diyos, that this church will be used, O God. Aware kami na sinugo niyo po ang simbahan ito para abutin ang mga kaluluwa. This preaching may be hard. This preaching, Panginoon, ay maaaring bago sa iba. Pero sa mga mananampalataya, you know very well, sa mga naligtas, alam namin, Panginoon, mula sa liwanag ng salita, itong dahilan kung bakit binigay niyo ang buhay niyo para sa amin. You love us and you don't want us to go to hell. Nawa, Panginoon, yung pag-ibig na yan, dumali din sa iba. I-bless you po, Panginoon, ang invitasyon sa pangalan ng Panginoon Jesus. The altar is open, brethren, tayo makipag-usap sa Diyos. We have a mission sumato. Sapagkat ipinagkatiwala ni Kristo sa simbahan ang Ebanghelyo. Hindi natin mawari ang panahon na yung mga taong dinadala ang Diyos sa ating buhay. Marahil yan ang panahon na ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sila'y makapakinig ng pinakamagandang mensahe na marig na ang mensahe na si Kristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay para tubusin sila sa kanilang kasalanan. Bayaran ang kasalanan, alisin ang hatol sa impyerno. Kristyano, may impyerno. Hindi na tayo pupunta dyan kapag ligtas ka na kung tumanggap ka kay Kristo. Pero paano yung iba? Paano yung iba? Ang simbahang ito, tayo ay you are no longer under the curse of sin. You are no longer under the curse of the devil. But we are blessed. Use those blessings to reach a soul for Christ. Use your very life para sa ibang tao. We may never know kung kailan darating in Hebrews 9:27 sa kanila. But we can be sure that they can go to heaven
if they will believe the gospel and they will accept it. We're so blessed this morning. May problema, yes. Pero inalis na ng Panginoon yung pinakamalaking problema natin. And we are now going to heaven. We can ask God, why not use these blessings para umabot ng kaluluwa ng tao? Imagine, napagtagumpayan mo ang takot sa bagyo, pero mas nakakatakot ang impyerno. Hindi ka napupunta, pero paano yung iba? Panginoon, salamat po sa inyong salita. Nakita niyo po ang tugon ng simbahan ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kayo po ay napapadala patuloy ng revival. Thank you, God. May pag-asa pa, Panginoon, sapagkat may simbahan pa sa lugar din ito, Panginoon, naaabot ng mga kaluluwa para sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. And all the people said, Amen. Alam nyo, thank you, Ms. Visited. Ang simbahan ito, nakita ko natin na talagang willing tayo sumunod sa Panginoon. Amen? Amen. Let's get our special offering po para sa ating po mga visiting missionaries po, para sa kanilang love gift, at tayo po ay gano'ng special offering para po dyan. Amen. Amen. God bless you as you give. Praise the Lord. Amen. May bagyo, pero may pagpapabautis po. Amen. Tayo may magwakas sa panalangin. Brother Monching, kayo po mag-close sa prayer. Kaya po tanong na siya. Ayat po, Panginoon Diyos, maraming salamat po sa biyaya at katapatan na nagdulong sa amin, Panginoon.
Sa lahat po ng miyembro na nakarating yung bagong to, salamat po. Lord, ikaw ang mapatuloy sa amin sa gawain ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. God bless po. At ingat po. Keep safe. And see you again.